Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. At dumating ang Sabado na tinakdang maglilinis si Pam sa bahay ni Mark. Pinatid siya ni Tony sa bahay nito. Naka-tight jeans at polo shirt si Pam nang dumating. At kahit na sa ganitong ayos, ay swabing-swabe pa rin to kay Mark dahil litaw pa rin ang kaseksihan nito sa kanyang suot. Nagpaalam si Pam na magpapalit ng suot panlinis sa banyo ni Mark. Nang lumabas si Pam mula sa banyo ay nakasuot na ito ng long short na jeans na hindi hapit at hanggang sa ibaba pa ng tuhod ang haba. Ang pang-itaas naman ito ay isang makapal na t-shirt na hindi rin hapit at hindi rin malaki ang butas sa ligan. In short, hindi sexy ang suot na panglinis ni Pam. Na-disappoint si Mark at pati na rin si Tony dito dahil ang nakalagay sa imahinasyon nilang dalawa ay sexing suot na panlinis. Nasa kaso ni Tony ay naiisip niya ang isusuot ni Pam sa bahay nila kapag naglilinis ito. Cotton floral short na maiksi, manipis na sando o manipis na white t-shirt na may black itim na panloob sa ilalim o minsan naman ay walang suot. Nagpaalam na si Tony. Sa isip ni Tony, hindi man niya makikita ang mga maaaring mangyari sa bahay ni Mark ay sapat na sa kanya sa kanyang imahinasyon na pinapaandar ang kanyang isip ngayon. At sa hinaharap ay kukumprontahin niya na lang si Pam sa isang mabuting paraan at sasabihin dito na siya ang nag-set up ng lahat at pakikwentuhin niya ito habang sila ay magkasama. Nang nakaalis na siya ay sinimulan ng maglinis ni Pam. Gusto namang siguruhin ni Mark na hindi mailang si Pam kaya sinimulan niya na agad ang mga biro sa babae. Swak naman ang humor niya kaya napapatawa si Pam at mukha ngang nabawasan na ang kanyang pagkailang sa lalaki. Nakikipag-usap si Pam sa kanya habang naglilinis. Ngunit maya-maya ay mukhang nag-concentrate na si Pam sa paglilinis at madalang nang magsalita. Dahil dito ay nagpaalam muna si Mark na sa kwarto niya na lang muna standby para di siya makasagabal kay Pam. Pumuwesto si Mark sa kanyang computer table at ginamit ang laptop. Ang table niya ay nasa tabi lang ng pintuan at nakaharap sa pinto kapag gagamitin niya ito. Hindi niya isinara ang pinto para kitang-kita niya si Pam habang naglilinis. Mukhang hindi naman nailang si Pam kaya palihim na pasulyap si Mark sa direksyon nito. Pusposang paglilinis ang ginawa ni Pam. Pinulot nito ang mga basura sa sahig at inayos ang mga nagkalat na mga libro, magasin at kung ano-ano pa. Dumuduko at tumutuwad si Pam habang nililinis ang sala ni Mark. Ngunit walang nakukuhang satisfaction si Mark dahil nga sa hindi niya nabubusuhan si Pam dahil masyadong sarado ang suot nito. Nagkasya na lang muna siya na tinitiligan ang napakagandang mukha ng pantasya niya. Nang mag-lunch time ay lumabas si Mark at bumili lang ng pagkain sa kanto. Inaya niyang kumain si Pam at sabay silang nag-lunch sa kanyang hapagkainan. Sinamantala naman ni Mark ang pagkakataong iyon na mas ipakita ang kanyang sense of humor at aliwin si Pam. Swak naman dahil talagang napapangiti niya si Pam at minsan ay napapatawa pa ito. Dahil dito ay talagang napapawi na ang pagkailang ni Pam sa kanya. Na-discover niyang masaya at magaan palang kausap itong si Mark. Sadya lang mahihain sa una
At kung nawiwerdohan siya dati sa pagtitig ni Mark, ngayon kumana ang loob niya dito, ay hindi pinagkipit-balikat niya na lamang ito. Kasi after all, palagi niya namang nararanasan na marami naman talaga mga lalaki ang hindi maiwasang mapatitig sa kanya. Kaya pinatawad niya si Mark at bagkos ay nginingitian pa ito kapag medyo napapatagal naman ang titig sa kanya. Hindi maiwasang matitigan niya rin si Mark kapag nagkikwento at naglalahad dito ng joke. At mas naputa niya na ang kakyutan nito at naisip niyang flattered pa siya dahil may angking kagwapuhan ang tumititig sa kanya. Dahil dito ay medyo nag-blush si Pam at pilit na iwinawaksi ang ganong pag-iisip at ini-enjoy na lamang ang mga patawa at kwento ni Mark. Pagkatapos silang mag-lunch ay bumalik na ulit sa paglilinis si Pam. Paminsan-minsan ay nag-uusap sila ni Mark at ngayon ay naggagawa ng magkwento ng komportable ni Pam kay Mark at nakikipagpalitan namin ito ng joke. Mga alas 6 ng hapon nang huminto na sa paglilinis si Pam. Hindi niya natapos ang paglilinis ng buong bahay dahil sa dami ng kalat. Kaya babalik na lang uli siya next week para ipagpatuloy yon. Pagod na pagod siya at gutom na gutom. Naligo siya sa banyo at nagbihis na rin gamit ang suot niyang tight jeans at polo shirt kaninang umaga. Pagkalabas niya sa banyo ay nagulat siya dahil nag-aabang sa labas si Mark. Nakasuot panlakad dito, jeans at polo shirt. Oh, may lakad ka ata. Mukhang may date ka pa ata ngayong gabi. Ang sabi ni Pam na ngayon ay hindi na nailang kay Mark. Anong ako? Tayo ka mo. Ititreat kita ng dinner bilang kabayaran sa ginawa mong paglinis ng bahay ko. Sagot ni Mark. Ngex, wala yun, wag na, ito naman. At saka susunduin na rin ako ni Tony eh. Sagot na naman ni Pam. Tinawagan ko na si Tony kanina na ititreat nga kita, kaya hindi ka na niya susunduin, sabi ni Mark. Ha? Ganon? Ewan, pagod na kasi ako eh. Tugon ni Pam. Alam ko at siguradong gutom ka na rin. Kaya nga i-date kita eh, para makarelax ka at makakain. Bakit? Ayaw mo ba? Ayaw mo ba akong kadate? At nag-quote on the air si Mark habang nakangiti at habang sinasabi niya ang katagang date. Napatawa si Pam. Although pabiro ang pagkasabi ni Mark sa date, ay nagkaroon ng subtle suggestion sa kanyang isip na date nga naman talaga ang gagawin nila kung papayag siya. Tiningnan niya si Mark. Lumitaw ang pagkakisig dito sa kanyang suot na jeans at polo shirt. At mas lalo pang gumawa po dahil nakaayos ito ngayon. Agad na tinanggal iyon sa isipan niya at inisip na ito'y friendly date lamang. Isang nararapat na sukli sa kanyang ginawa sa halip na pera ang ibayad sa kanya ni Mark. Dahil iyon ay talagang hindi niya tatanggapin. At talagang hindi papayag si Mark na tumanggi siya. Dahil dito siyang suklian ang ginawang kabaitan ni Pam. At ganoon na rin ang kanyang kaibigang si Tony. Ngunit higit sa lahat, hindi siya papayag dahil sa totoo lang ay gusto niya talagang makadate ang kanyang pinapantasyang babae. At ito ay isang mainam na excuse para maisagawa niya yun nang hindi obvious. Ngumiti sa kanya si Ma'am at pumayag na rin ito. Galak na galak naman si Mark at sila'y pumunta sa baywalk at kumain sa isang resto. Nagtatawanan sila habang kumakain. Dahil palaging nagpapatawa si Mark at swak ang sense of humor nito kay Pam, ay mas gumagaan pa ang lalo ang loob ni Pam sa kanya dahil dito. Pagkatapos nilang kumain, ay binaybay nila ang baywalk at nag-uusap. Panay ang chancing ni Mark kung may pagkakataon at hinahawakan niya sa kamay si Pam at hinihila ito kunwari sa may at may ituturo.
Sa una ay pasimpleng bumibitaw si Pam. Pero kalaunan, may isang punto na hinila uli ni Mark at hindi ito bumitiw. At ilang minuto silang may tuturing mong nagko-holding hands din. Ang sarap ng feeling ni Mark. Nang makarating sila doon sa Ferris wheel, ay inaya ni Mark si Pam na sumakay sila dito. Ayaw ni Pam dahil matatakotin siya sa ganitong mga rides. Ngunit sinabi ni Mark na mabagal lang ang usad nito. Kaya napapayag na rin niya si Pam. Nang nakasakay na sila ay medyo takot pa rin si Pam. Kahit na mabagal ang usad ng Ferris wheel at medyo nakahawak ito sa braso ni Mark, kahit ganito lang ay kumikislot-kislot ang isang bagay na parte ng katawan ni Mark. Sinamantala niya ang pagkakataon at inakbayan si Pam upang kunwari ay papanatag ang loob nito. Sabay haplos sa braso ni Pam. Ang kinis, isang sandali, nangamba siya kung ano ang i-react ni Pam. Ngunit kumalma nang mas lalo pang lumapit sa kanya at lumapit sa kanyang braso si Pam. Amoy niya ang banayad ng pabango ni Pam. Hindi siya makapaniwala na nakakbay siya ngayon sa kanyang pantasya. Sumasayan din ng bahagya ang gilid ng kabundukan ni Pam sa gilid ng dibdib ni Mark. At kaya mas dinidiinan pa niya ang pagkakakbay kay Pam para mas lalo madiin ang mga kabundukan nito. Naramdaman ng bahagya ni Mark ang lambot ng mga bagay na yon at mas lalong nag-iba ang pakiramdam niya. Nang nasa pinakamataas na sila ay parang napanatag na ng husto si Pam at nagsimula na purihin ang view mula sa itaas. Bumitaw siya sa pagkakaakbay ni Mark para mas makita ng mabuti ang view sa paligid. Gusto ulit madam na ni Mark ang katawan ni Pam na nakadikit sa kanya, kaya sinabi niya kay Pam, "Uy Pam, pa-picture tayo." Tumingin ang bahagya sa kanya si Pam at tumalima naman ito na parang wala lang, at lumapit at dumikit ulit kay Mark. Itinaas ni Mark ang kanyang cellphone para kumuha ng picture. Sabay inakbayan ulit si Pam. Hindi naman pumalag si Pam at saka inilapit pa nito ang ulo kay Mark at ngumiti para sa picture. Nang nire-review na ni Mark ang picture, galak siyang natuwa dahil para silang magkasintahan sa kuha na yun. Na-appreciate din ni Pam ang kuha at sinabing maganda daw. Nagtataka si Mark bakit okay lang kay Pam ang picture na ganun. Parang ang sweet nilang dalawa. Sadya bang nakuha niya ng gusto ang loob ni Pam? O sadya lang talagang walang mali siya si Pam? Gayon pa ma'am, siguradong hindi ipapakita ni Mark kay Tony ang picture nilang yun. Dahil sa isip niya ay siguradong magsiselos yun. Pagkatapos nun ay inihatid na ni Mark si Pam. Nung nasa harap na sila ng bahay ni Tony at Pam, ay sinabi ni Pam kay Mark na huwag nang bumaba ito ng kotse para ihatid siya. Kahit na nag-insist ng husto si Mark, "Dito ka na lang. At saka hoy, thank you sa treat ha. Nag-enjoy ako," ang sabi ni Pam. "Wala yun, salamat din sa paglinis ng bahay," ang sagot ni Mark. "Okay, balik na lang ako next para ipagpatuloy. Tapos wag mong dadagdagan ng kalat ha," ang nakangiting tugon ni Pam. Tumawa si Mark at biglang hindi niya in-expect ang sunod na ginawa ni Pam. Inilapit ni Pam ang katawan nito sa kanya at binigyan siya ng goodbye kiss sa pisngi. Sa ginawa nito ni Pam ay nadikit rin ang kabundukan sa gilid ng braso ni Mark at nadama uli ni Mark ang kalambutan nun. "Sige, bye," sabi uli ni Pam at tuluyan na itong lumabas sa kotse ni Mark at pumasok sa kanilang bahay.
Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Abangan ang muling pagbabalik ni Pam sa bahay ni Mark para linisin ito. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo